sa mga pangyayari. Grabe! Yung halimaw na si Mr. Su, umatake siya mula sa likuran. At pagkatapos doon, tatamaan niya kami ng kanyang malalaking kamao para kita ang bilis niya. At panatamaan niya ang kainaan namin ni Steven. Mabuti na nga lang at mabilis ang reflexes ko na makita ko siyang paparating sa aming dalawa. Nakapag-backflip kagad ako. At tinabig ko si Steven para hindi siya matamaan. At pagkatapos sumarang ako, at yun nga, ako ang tinamaan ng malakas sa suntok. Ay, Jojo. Hindi ko hinintay yung sakit at nilabanan siya. Tapos pinatamaan ko yung ulo niya. Nakaligtas din kaming apat. At naitaguyod ko ang kapayapaan. Ate? Medyo totoo naman yun eh. Kahit ang si Jojo exaggerated magkwento at palaging siya na lang ang bida. Halos gano'n naman yun nangyari. Maniwala ka. Nakakatakot talaga yung eksenang yun, no? Hero pala talaga tong asawa mo eh. Okay, fine. Sige na, magaling ka na, kuya. Lumaban ka kaya ng boxing, ha? Huwag ka magsalita ng ganyan. Jojo, di ba sabi mo na video mo yung panganak ni Jennifer? Pinagmamalaki mo yun eh. Panood naman kami. Okay yun, hindi ba? Makinig kayo mabuti. Ang mapapanood nyo ngayon ay dinirect mismo ng inyong lingkod. At ang bida rito ay walang iba kundi ang asawa ko si Jennifer Wu. At sigurado kung ito ang magiging blockbuster movie ngayong taon, inihahandog ko ang Historical Day of the Newborn Baby. Malakpak! Hindi, kay Jojo ka. Pantayan mo. Jennifer, umiri ka na. Pigilan mo pag masakit. Tapos umiri ka. Yan. 1, 2, 3. Hinga! Umiri pa! 1, 2, 3. Ire! Ire! 1, 2, 3. Ire! 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 Ayan na! Yan! Sige na! Malapit na! Ba't ganun? Sige pa! Malapit na! Patayin mo nga yan! Ngayon na! Ano bang ginagawa mo sa mga oras na yon? Bakit nagkagano ng video? Nakakita ako ng dugo. Hinimatay ako. Yung camera, di namatay. Ako rin nagulat eh. Nahirapan pa man din akong isilang ang batang ito. Yan lang ang nakunan mo. Basta! Gusto ko ng reshoot. Ba't ka? Paano reshoot? Manganganak ka ulit? Teka, wag. Tingnan mo nga itong mukha ko. Mukha ba ako nagbibiro? Jenny, manganganak ka nga ulit? Sumulit! Honey, gumawa pa tayo ulit ng isa. Subukan natin mag-2 in a row. Bigyan natin yan ng isa pang kapatid. Hoy, kung magsalita kayong dalawa, parang mangingitlog ka lang ah. Ama, may sasabihin ako ha. Alam mo kasi, napakahalaga ng araw ng kapanganakan niya sa akin. Kaya ang ipapangalan namin sa kanya, Wu Gu Ji. Pwede ba yun? Ha? Bakit naman hindi? Okay na pangalan yun. Narinig niyo ba yung papangalan ni Steven at Cindy sa magiging anak nila? Ay, kahit paano bigkasin, mas maganda pa rin ang pangalan ng anak ko kesa sa kanila. Diba? Diba? Ibang klase. Yung Steven G na yan, kukumilos parang hindi normal na tao. Saan niya kaya naisip yung pangalan na ganun? Hoy, di naman. Bakit? Pangit ba? Okay naman ah. Ano bang masama? Nagsisilbing remembrance siya kay Cindy. Nung oras na... Ay! hindi. Bilang remembrance pala ng cruise, di ba? Ay, base dyan sa sinabi nyo, parang hindi masamang tao si Steven eh. Parang okay na tao nga eh. Oo, Mama. Alam nyo, kung hindi kami tinulungan ni Steven G sa delivery ng bata, itong si Wuguji, baka hindi natin siya kasama ngayon. Oo, Ma. Napigilan pa ni Steven yung sindikato sa pagtapon nila ng mercury sa Jiangmu Island. Ayan, nakita mo na? Napakabait na tao pala talaga nitong manugang ko eh. Pero hindi naman yun ang punto eh. Ang punto nito,
Paano si Cindy? Paano siya tatratuhin nun? Nako ma, nakita ko na sila doon. Kitang-kita ko mismo. Inaalagaan talaga si Cindy na asawa niya. Kaya mag-relax ka na. Ang sabihin mo, maswerte ang Cindy na yan. Bigating tao ang nabingwit niya. Ay, tungkol nga pala sa kanya. Maliit pa yan, ang dami na talagang pinagdaanan. Kaya ngayon na nakatagpo siya ng matinong lalaki, parang nakuha niya lang ang nararapat sa kanya. Dahil ito, sa biyaya ng Jiang Wangye. Mabuhay ang Panginoon. Ay, ngayon buntis siya. Miscarriage na lang ang inaalala ko. Iniisip ko nga kung kumusta na siya eh. Pupunta ako sa Jiang Wangye Temple bukas para ipagdasal siya. Nung nahihirapan ako sa pagbubuntis, pumunta din ako sa Jiang Wangye Temple para magdasal. At ang numero unang produkto natin dito ay ang ginger duck. Kita nyo na? Akala nyo yung templong tinutukoy ko? Akala nyo, ha? Pwera biro. Pupunta talaga ako sa Jiang Wangye Temple bukas para ipagdasal ang kapatid nyo. Ay. Sir, meron po ako re-recommend sa inyo na bagong produkto namin. Bagong technology ito ng milk bottles. Gawa po ito sa experimental materials, space-age material ng NASA. Napapanatiling mainit ang gatas. Protektado pa sa bakterya. Kung importante sa inyong kalusugan ng anak nyo, bilhin nyo na po ito. Fine. Ipapaliwanag ko po. Medyo high-tech po ang mga botelyang ito. Kaya hindi nyo pwedeng gamitin lampas ang isang buwan, kaya kung makakabili kayo ng more than one set at a time, pumili na kayo. Kunin ko lahat ng stock mo. Good! Wag na lang. Mabilis lumaki ang baby. Pag isang taon na, wala nang silbi yan. Hindi natin kailangan na maraming ganyan. Pwede ba? Baby ko yan. Dapat the best ang lahat ng gagamitin. Mr. G, ang galing-galing ninyo. Eto, sir. Ang infancy stage ang pinaka-importante sa stage ng buhay niya. Kaya pagkain o damit, hindi kayo dapat nagtitipid. Ito naman po ang bathtub namin. Built with nanotechnology. Paliguan niyo po dyan. Nakaka-relax. Isang araw, yung young master po ng kalaban mo, ulitin ng isang set. Fine. 4 na set. Sige po, sir. Okay to. Sigurado magugustuhan niya to. Ang cute nga. Uy, ano ba talagang itatawag natin dun sa baby? Huwag kang makikinig dun sa bayaw ko, ha? May naisip ka na ba ng pangalan? Miss? Pa? May unassembled ka pa ba nito? Opo. Ikukuko po kayo sa stock room. Ba't di ka na lang bumili ng assembled na? Mas masaya pag ikaw nag-assemble. Para maalala ng baby na nagpuyat ang papa niya na i-assemble yun para sa kanya. Para kapag sinakyan niya yun, may isip niya ako. Steven, sa palagay ko, nagbago ka na talaga. Siyempre naman. Yung ibang parents nga, pinaghahandaan talaga to. Importante ang pregnancy. Pero tayo hindi eh. Pag hindi natin pinaghandaan ito, kawawa ang bata. Hindi ko siya pababayaan. For my son, only the best. Paano mo alam na lalaki? Paano kung babae? Kung babae, okay pa rin. Okay lang yun. Okay lang kung lalaki man o babae. Basta hindi lang matulad sa akin. Hoy, ano naman ang masama doon? At least hindi kita sasagutin. Huwag kang ganyan. Sa libro ni Dr. Howe, habang buntis ang isang ina, halos pareho sila ng bata. Ngiti na. Ayan, mas okay. Wow, ang cute nun! Ang cute nito! Pare-parehong suot nila. Mukhang pamilya talaga. Ano ba yan? Di ako maggaganyan. Bakit? Alam mo, ganito ang pamilya. Hindi ba ang sarap-sarap ng pakiramdam kung pare-pareho ang suot nila? Pero paano ang suot ng nanay? Hindi hilig ni Ana ang ganyan eh. Ano pang bibili natin? Sinulat mo? Siyempre naman. Ano nga ba? Bottles, diapers, baby wipes,
sabon at shampoo ng bata, bathtub. Yun na lang. May bibilin pa nga pala tayo sa drugstore. Thermometer